Ang tunog ng nababasag na porselana ang unang bumati kay Eduardo Montero sa umagang iyon. Hindi tunog ng alarm clock, hindi rin ang mabining pagkatok ng kanyang kasambahay, isang matinis, magastos na tunog. Ang tunog ng isa na namang umaga sa impyernong tinatawag niyang tahanan. Napapikit si Eduardo at marahang minasahe ang kanyang sentido. Sumasakit na naman ang ulo niya. Mula sa kanyang engrandeng hagdanan, tanaw niya ang eksena sa dining room. Ang kanyang dalawang anghel, ang kambal niyang sina Maya at Lara, ay muling nagdeklara ng giyera. Nagliliparan sa hangin ang mga piraso ng pancake at bacon. Ang mamahaling fruit platter ay tila naging mga bala sa kanilang munting labanan. Ang pinakabagong biktima, isang Limoges dinner plate na nagkakahalaga ng katumbas ng isang buwang sahod ng karaniwang empleyado. "Maya, Lara, itigil niyo yan!" Sigaw ng isa sa mga yaya, pero ang boses nito'y tila hangin lang na dumaan sa magkabilang tenga ng kambal. Napabuntong hininga si Eduardo. Siya ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang salita niya lang, napapasunod niya ang isang buong boardroom, pero sa sarili niyang pamamahay, sa harap ng 28 taong gulang na bata, para siyang isang haring walang kaharian. Pumasok siya sa kanyang home office, ang tanging lugar sa bahay kung saan meron siyang kapayapaan. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at binuksan ang monitor na konektado sa mga security camera. Panahon na para sa huling aplikante. Sa screen, nakita niya ang isang babae na tahimik na nakaupo sa waiting area. Simple lang ang suot nito, isang kupas na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. Sa tabi niya ay isang luma at gastado ng shoulder bag. Rita Suarez. Iyon ang pangalan sa resume na hawak niya. Walang masyadong nakasulat. Galing probinsya. Walang reference mula sa mga dati niyang pinagtrabahuhan sa Maynila. Pinagmasdan ni Eduardo ang mga kamay nito sa screen. Magaspang, nangingitim sa ilang parte. Mga kamay na sanay sa mabibigat na gawain. Mga kamay na hindi nababagay sa isang mansyon na puno ng mga babasaging gamit. "Sir, papasukin ko na po ba?" Tanong ng kanyang sekretarya sa intercom. "Okay, let her in," sagot ni Eduardo. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ilang sandali pa, pumasok na si Rita Suarez. Tumayo ito sa harap ng kanyang mesa, bahagyang nakayuko. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. "Maupo ka," sabi ni Eduardo. Ang tingin ay nasa mga papel pa rin. "Salamat po, sir." Ang boses nito ay mahinahon, kalmado. Isang malaking kontras sa kaguluhan na nangyayari sa labas lamang ng pinto ng kanyang opisina. Tiningnan niya ito sa wakas. May lungkot sa mga mata nito, isang uri ng kalungkutan na tila matagal nang nananahan doon. Ngunit sa likod ng lungkot na yon, mayroong kapanatagan. "Alam mo ba kung anong klaseng trabaho ang pinapasok mo?" Tanong ni Eduardo. "May 2 akong anak, kambal, at hindi sila mga anghel. Nakita ko po sila kanina pagpasok ko, sir." Mahinang sagot ni Rita. Hindi ito nagbigay ng komento, hindi ito nang husga. Bigla, isang malakas na kalabog ang muling narinig mula sa labas. Sinundan ng iyak ni Lara. Napapikit na naman si Eduardo sa inis. Heto na naman. Pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niya ang reaksyon ni Rita. O mas tamang sabihin, ang kawalan nito ng reaksyon. Hindi ito nagulat. Hindi ito natakot. Ang mga mata nito ay nanatili sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Eduardo ang isang bagay doon na hindi niya inaasahan. Awa. Para siyang tinitingnan nito na parang siya ang bata na kailangang patahanin. Naramdaman ni Eduardo ang pag-init ng kanyang pisngi. Sino ang babaeng ito para kaawaan siya? "Bakit mo gustong magtrabaho dito?" Tanong niya. Mas matigas na ngayon ang boses. "Kailangan ko po ng trabaho, sir." Simpleng sagot nito. Lahat ng aplikante ay kailangan ng trabaho. Ang tanong ko ay, bakit dito? Nag-isip sandali si Rita.
Tumingin ito sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na magaspang. Dahil po siguro, ang isang bahay na magulo ay isang bahay na nangangailangan ng pag-aayos at sanay po akong mag-ayos ng mga bagay na sira. Natigilan si Eduardo. Hindi yun ang sagot na inaasahan niya. Tinatanggap ka na, sabi niya. Halos hindi na malaya na lumabas na pala iyon sa kanyang bibig. Ginawa niya ang desisyon, hindi dahil sa lohika, kundi dahil sa desperasyon. Gusto na lang niyang matapos ang ingay. Tumangulang si Rita na para bang inaasahan na niya ang sagot. Salamat po, sir. Gabi na. Ang buong bahay ay sa wakas, payapa. Ang kambal ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga silid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakakapanibago ang katahimikan. Hindi mapakali si Eduardo. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napadaan siya sa kwarto ng mga katulong kung saan pansamantalang natutulog si Rita. May narinig siyang isang tunog. Isang mahinang paghikbi. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakaawang na pinto. Sa liwanag na nagmumula sa buwan sa labas ng bintana, nakita niya si Rita. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama. Likod lamang nito ang nakikita niya. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit at kupas na litrato. Paulit-ulit niya itong hinahaplos habang ang mga butil ng luha ay sunod-sunod na pumapatak mula sa kanyang mga mata. Nagising si Rita bago pa man sumikat ang araw. Sanay ang kanyang katawan sa magang pagbangon, sa katahimikan ng umaga, kung kailan ang tanging maririnig lang ay ang sarili mong paghinga. Pero dito, iba ang katahimikan. Hindi ito payapa, ito ay mabigat. Nakakabingi. Bumangon siya mula sa kanyang kama at maingat na inayos ang kumot. Tiningnan niya ang kanyang munting silid. Malinis ito at mas maayos kaysa sa dati niyang tinutuluyan. Pero ramdam niya ang pagiging dayuhan sa lugar. Parang isang palasyo. Napakalaki, napakalamig. Isinuot niya ang kanyang uniforme, ang nag-iisang pares na ibinigay sa kanya. Hinaplos niya ang tela. Ito ang simbolo ng kanyang bagong simula. Isang panibagong buhay na malayo sa mga alaala na pilit niyang tinatakasan. Ang unang gawain niya ay ihanda ang almusal. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo, naramdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Mula sa mga mamahaling painting sa dingding, tila hinuhusgahan siya ng mga ninuno ng pamilyang Montero. Sa kusina, sinimulan niyang ihanda ang mga sangkap. Simple lang ang utos ni Sir Eduardo kagabi. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag mong hayaang sumakit ang ulo ko. Nang matapos siyang maghanda, umakyat siya para gisingin ang kambal. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Natututulog pa ang dalawa, magkayakap. Sa kanilang pagtulog, mukha silang mga anghel, mga inosenteng bata na walang kamalay-malay sa bigat ng mundo. Napangiti si Rita ng mapait. Sandali niyang nakita ang mukha ng sarili niyang anghel. Maya, Lara, gising na, mahinahon niyang sabi. Biglang nagmulat si Maya at nang makita siya, nawala ang pagkaanghel sa mukha nito. Napalitan ito ng pagkasungit. Itinulak nito palayo ang kapatid at umupo. Si Lara naman ay nagtakip ng unan sa mukha. Pagkatapos ng ilang pakiusap, sa wakas ay bumangon din sila. Habang inaayos ni Rita ang kanilang mga gamit, napansin niya ang isang bagay sa pinto ng kanilang aparador. Nakasulat sa kulay pulang lipstick, "Umalis ka dito." Napahinto si Rita. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Hindi galit, kundi lungkot. Lungkot para sa dalawang bata na puno ng galit ang mga puso. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng basahan at bote ng alkohol at tahimik na binura ang mga salita, na para bang binubura niya ang isang masamang panaginip. Ang buong umaga ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Nagkalat ang mga laruan.
Tinapunan ng gatas ang sahig. Ayaw maligo. Ayaw magbihis. Sa bawat pagkakataon, humihinga lang ng malalim si Rita at ginagawa ang kailangang gawin ng walang reklamo. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating ng tanghalian. Naghahain si Rita ng pagkain nang biglang tumakbo si Lara. Dala ang isang bote ng pintura na ginagamit nito para sa kanyang art project. "Yaya, tingnan mo!" Sigaw nito. Iwinawagayway ang bote. "Lara, mag-ingat ka." Huli na ang lahat. Aksidenteng nabitawan ni Lara ang bote. Tumalsik ang laman nito. Naramdaman ni Rita ang malamig na likido na gumapang sa kanyang likod. Kulay lila. Ang kulay ng paboritong bulaklak ng kanyang... Napapikit siya. "Oops, sorry po," sabi ni Lara. Pero may ngiti sa mga labi nito. Si Maya naman ay nakatayo sa di kalayuan, nagpipigil ng tawa. Tumingin si Rita sa sahig, isang malaking mantsa ng lilang pintura. Tumingin siya sa kanyang uniforme, ang simbolo ng kanyang bagong simula. Ngayon ay may bahid na ng kaguluhan. Inaasahan ng kambal na sisigaw siya, na magagalit siya, na isusumbong niya sila sa kanilang ama. Pero hindi. Dahan-dahan siyang tumalikod at walang salitang kumuha ng basahan para linisin ang sahig. Nang matapos iyon, pumunta siya sa laundry area sa likod bahay. Doon, sa lumang lababo, hinubad niya ang kanyang uniforme at sinimulang kusutin ng mantsa. Habang ginagawa niya iyon, nagsimula siyang magham ng isang pamilyar na himig. Isang malungkot na uyayi. Hindi nagtagal. Ang pagham ay naging mahinang pag-awit. "Tulog na, bunso." Ang nanay ay narito. Ito ang kantang humihele sa kanyang munting anghel gabi-gabi. Ang kanyang si Ana. Ang kantang kasama niya sa mga gagabing mag-isa siyang umiiyak, yakap ang mga alaala. Hindi niya namalayan na nakatayo na pala sa may pinto ang kambal. Pinapanood siya. Nawala na ang nangiti sa kanilang mga mukha. Napalitan ito ng pagtataka. Nagpatuloy lang si Rita sa pagkanta at pagkusot habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng pumatak, humahalo sa tubig at sabon. Gabi na nang matapos ang lahat ng kanyang gawain. Pagod na pagod ang kanyang katawan, pero mas pagod ang kanyang kaluluwa. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya at umupo sa ilalim ng isang malaking puno sa hardin. Malamig ang simoy ng hangin. Dito, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan, hinayaan niya ang sarili niyang maramdaman ang lahat, ang pangungulila, ang sakit. Niyakap niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan ay ang tunog ng mga yabag sa kanyang likuran. "Rita?" Boses iyon ni Sir Eduardo. Nilingon niya ito at sa ilalim ng dilim, nakita niya ang anino ng kanyang amo, nakatayo roon. Tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi na muling tinanong ni Eduardo si Rita tungkol sa nakita niya sa hardin. Hindi niya trabaho ang alamin ang problema ng kanyang mga empleyado. Ang trabaho niya ay magpatakbo ng isang kumpanya. Ang trabaho niya ay siguraduhing may pagkain sa mesa at may bubong sa ibabaw ng ulo ng kanyang mga anak. Iyon lang. Pero sa mga sumunod na araw, hindi niya maiwasang mapansin ang mga pagbabago. Ang bahay ay unti-unting tumatahimik. Hindi na ang mabigat at nakakabinging katahimikan ng dati, kundi isang katahimikan na may dalang kapayapaan. Bumabangon siya sa umaga na walang naririnig na sigawan o basagan ng plato. Ang kambal, bagamat hindi pa rin ganap na maamo, ay tila nabawasan ang pagiging mailap. Isang hapon, habang abala si Eduardo sa isang video conference sa kanyang opisina, isang di pamilyar na amoy ang unti-unting pumasok sa kanyang silid. Amoy ng bawang na ginigisa, amoy ng toyo at suka na pinapakuluan, amoy adobo. Napahinto siya sa gitna ng kanyang pagsasalita. Bigla, bumalik sa kanya ang isang alaala. Ang kanyang ina,
Nakatayo sa harap ng kalan sa kanilang maliit na bahay noon, masayang nagluluto ng paborito niyang ulam. Noon, ang bahay nila ay hindi isang mansyon, pero ito ay isang tahanan. Mr. Montero, are you okay? Tanong ng boses mula sa speaker ng kanyang laptop. Yes, I'm fine. Let's proceed. Mabilis niyang sagot. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa trabaho. Pero ang amoy ay mapilit. Tila tinatawag siya nito. Hindi na niya natiis. Binuksan niya ang monitor ng security camera na nakatutok sa kusina. At doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Nakatayo si Rita sa harap ng kalan habang si Maya, ang pinakamatigas ang ulo sa dalawa, ay tahimik na nakaupo sa isang silya sa di kalayuan. Nagkukunwari itong naglalaro sa kanyang tablet. Pero ang mga mata nito ay palihim na sumusulyap sa niluluto ni Rita. Inilagay ni Rita ang adobo sa isang plato. Umusok pa ito. Kumuha siya ng isang maliit na piraso. Hinipan ito para lumamig. At inilagay sa isang platito. Iniwan niya ito sa mesa. At pagkatapos ay nagkunwaring may kinuha sa ref. Nag-alinlangan si Maya. Tumingin ito sa kaliwat kanan. Nang makita niyang hindi nakatingin si Rita, mabilis nitong dinampot ang piraso ng manok at isinubo. Napapikit ito. At sa isang saglit, nakita ni Eduardo ang isang nangiti sa labi ng kanyang anak. Isang tunay at kontentong nangiti. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Eduardo. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Bigla ang tahimik na sandaling iyon ay pinunit ng tunog ng isang paparating na mamahaling kotse. Napatingin si Eduardo sa bintana. Ang itim na Mercedes. Si Helena. Napabuntong hininga siya. Ang kapayapaan ay tapos na. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Helena na para bang pag-aari niya ang mundo. Suot niya ang isang mamahaling damit at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa bawat galaw niya. Dala niya ang isang malamig na hangin, isang ganap na kabaligtaran sa mainit na amoy ng adobo na pumupuno sa bahay. Eduardo, darling, bati nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng yelo. Hinalikan niya si Eduardo sa pisngi, pero ang mga mata nito ay naglilibot na sa paligid. Sinusuri ang bawat sulok. Helena, what are you doing here? Akala ko ay sa weekend pa ang schedule mo sa mga bata, sabi ni Eduardo. Pilit na pinapanatili ang formalidad. Oh, I just missed my babies, sagot nito, pero ang tingin ay napunta sa kusina kung saan nakatayo si Rita, na bahagyang nakayuko. Sinuri ni Helena si Rita mula ulo hanggang paa. Ang kupas na uniforme, ang simpleng pusod ng buhok, ang mga kamay na magaspang. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At sino naman ito? Tanong niya. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Eduardo. Si Rita, ang bagong yaya, sagot ni Eduardo. Lumapit si Helena kay Eduardo at bumulong. Saan mo naman napulot yan, Eduardo? Mukhang galing pa sa bukid. Baka mamaya may dala pa yang sakit. Naramdaman ni Eduardo ang pag-init ng kanyang tenga. Gusto niyang ipagtanggol si Rita, pero alam niyang magsisimula lang iyon ng panibagong away na wala siyang panahon o lakas na harapin. Nanatili siyang tahimik. Matapos ang maikling pagbisita sa mga bata, na mas mukha pang isang inspeksyon kaysa isang pagpapakita ng pagmamahal, nagpaalam na si Helena. Aalis na ako. May meeting pa ako sa mga amiga ko, sabi nito. Habang naglalakad siya palabas, dumaan siya malapit kay Rita na abala sa pagpupunas ng isang mesa. At doon, sinadya ni Helena na mabitawan ang kanyang napakamahal na leather wallet. Bumagsak ito sa sahig, ilang pulgada lang mula sa mga paa ni Rita. Huminto si Helena at tumingin kay Rita. Hindi isang pakiusap, kundi isang utos ang lumabas sa kanyang bibig. Pakipulot nga niyan. Nag-angat ng tingin si Rita.
Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Helena, nakita ni Eduardo ang paghamon at pagmamataas. Sa mga mata ni Rita, mayroong kalmadong dignidad. Isang digmaan na walang salita, ang kasisimula pa lang. Ang titig ni Ginang Helena ay parang mga multo na sumunod kay Rita sa mga sumunod na araw. Sa bawat sulok ng mansyon, ramdam niya ang mapanuring mga mata nito, kahit na wala ito roon. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Sir Eduardo, pero ang mga pader nito ay bumubulong ng pangalan ni Helena. Ang bawat miwebles, bawat palamuti ay pinili para ipangalandakan ang yaman, hindi para magbigay ng ginhawa, malamig, walang buhay. Isang umaga, pagkatapos niyang ihatid ang kambal sa kanilang online class, tumayo si Rita sa gitna ng malawak na kusina. Napapaligiran siya ng stainless steel at makintab na marmol. Napakaganda, pero walang init. Walang kaluluwa. Naalala niya ang kusina ng kanyang ina sa probinsya. Maliit lang iyon, gawa sa kahoy at laging amoy usok mula sa nilulutong sinaing. Pero doon, sa maliit na espasyong yon, ramdam niya ang pagmamahal. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Rita. Isang maliit na pagre-rebelde, isang paraan para labanan ang lamig ng lugar na ito. Hindi ng galit, kundi ng init. Nagpaalam siya sa head cook na siya muna ang bahala sa merienda ng mga bata. Sa simula ay nag-alinlangan ito, pero pumayag din. Kumuha si Rita ng harina, lebadura, asukal at asin, mga simpleng sangkap. Mula sa memorya, sinimulan niyang gawin ang resipe na itinuro sa kanya ng kanyang ina, pandesal. Habang minamasa niya ang harina, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Sa bawat pagmasa, inilalabas niya ang kanyang lungkot. Sa bawat pagdiin, bumabalik sa kanya ang mga masasayang alaala. Ang mga kamay ng kanyang ina na gumagabay sa kanya. Ang tawanan nila habang nag-aagawan sa unang piraso na kalalabas lang sa oven. Hindi nagtagal, isang pamilyar at napakabangong amoy ang nagsimulang kumalat mula sa kusina. Ang amoy ng tinapay na niluluto. Ang amoy ng tahanan. Ang amoy na yon ay tila isang mahikero. Una niyang narinig ang maliliit na mga yabag. Si Lara, na dapat ay nasa kanyang kwarto, ay nakatayo na sa may pinto ng kusina. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Sumunod si Maya na mas maingat, pero hindi rin napigilan ng sarili na sumilip. Hindi sila pinansin ni Rita. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Maingat niyang inilabas ang unang batch ng pandesal mula sa oven. Gintong kulay, mainit at malambot. Naglagay siya ng ilan sa isang plato na may kasamang mantikilya at keso. Gusto niyo? Alok niya. Ang boses ay mahinahon. Nagkatinginan ang kambal. Si Lara ang unang sumuko. Lumapit ito at kumuha ng isa. Hinipan niya ito ng bahagya bago kagatin. Napapikit si Lara. Ang sarap. Bulong nito. Iyon na ang hudyat para kay Maya. Lumapit na rin ito at kumuha. Pwede ba kaming tumulong sa susunod? Tanong ni Lara. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rita. Isang tunay na ngiti. Oo naman. Sa sumunod na batch, ang kusinang dating malamig at tahimik ay napuno ng tawanan. Ang mga kamay ng kambal ay puno ng harina. Mayroon pang ang konting dumi sa pisngi ni Maya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rita ang mga bata sa likod ng kanilang matigas na maskara. Sa gitna ng kanilang munting kasiyahan, hindi nila namalayan ang isang taong tahimik na nakatayo sa may pintuan. Nang lumingon si Rita, natigilan siya. Si Sir Eduardo. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mukha nito ay hindi na ang mukha ng isang istriktong CEO. Mayroong pagkamangha sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi pa nakikita ni Rita dati. Nakatingin ito sa kanyang mga anak na para bang ngayon niya lang ulit sila nakita. Sir, sabi ni Rita, biglang nakaramdam ng hiya. Pasensya na po sa gulo.
Hindi sumagot si Eduardo. Pumasok ito sa kusina. Lumapit ito sa mesa. Kumuha ito ng isang piraso ng pandesal. Tahimik ang buong kusina habang pinapanood nila itong kumagat sa mainit na tinapay. Dahan-dahan itong ngumuya. Pagkatapos, tumingin ito ng diretso kay Rita. Ang mga mata nito ay tila nangungusap. Puno ng mga salitang hindi nito masabi. "Salamat," sabi nito. Isang simpleng salita. Pero para kay Rita, ang paraan ng pagkakasabi nito, ang bigat nito, ay iba. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lang siya isang kasambahay. Nakita siya nito. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Rita. Isang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng isang matinis na tunog. Ang ringtone ng cellphone ni Sir Eduardo. Kinuha nito ang telepono mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen at biglang nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang lambot sa kanyang mga mata. Bumalik ang kunot sa kanyang noo. "Hello?" Sagot nito. Tumalikod ito sa kanila. Pero narinig pa rin ni Rita ang pagbabago sa tono nito. "Ano? Anong sinabi ni Helena sa principal?" Ang init na dala ng pandesal at ng mga ngiti ng kanyang mga anak ay mabilis na naglaho. Napalitan ito ng pamilyar na lamig sa tuwing tumatawag si Helena. "Anong sinabi mo sa principal?" Maring tanong ni Eduardo sa telepono. Sa kabilang linya, narinig niya ang peking paghikbi ni Helena. "Eduardo, nag-aalala lang naman ako. That woman, may kakaiba sa kanya. Baka kung ano ang gawin sa mga anak natin." "She's doing a good job, Helena. For the first time, this house feels..." Napahinto si Eduardo. Ayaw niyang aminin sa harap ni Helena. O kahit sa sarili niya. Kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Peaceful. Peaceful? O baka naman yan ang gusto niyang isipin mo? Napahilot si Eduardo sa kanyang sentido. "Pupunta ako dyan mamaya. Mag-usap tayo." Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot si Helena. Nang humarap siya, nakita niya ang 3 pares ng matang nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng kambal ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ni Rita ay hindi niya mabasa. May lungkot, pero meron ding pag-unawa na mas lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Kinagabihan, tulad ng inaasahan, dumating si Helena. Pero hindi ito ang karaniwang Helena na palaging perpekto ang ayos. Magulo ang buhok nito. Bahagyang kumalat ang mamahaling maskara sa ilalim ng kanyang mga mata. Pumasok ito sa loob ng bahay na humahagulgol. "Eduardo, Eduardo, may nangyaring masama." Sigaw nito, sapat na para marinig ng lahat ng kasambahay. Agad na lumapit si Eduardo. "Helena, what's wrong? Are the kids okay?" "Ang mga bata, paano kung sila na ang isunod?" Lalo pang humagulgol si Helena. "Anong ibig mong sabihin?" Huminto si Helena sa gitna ng sala. Tumingin ito sa paligid na para bang may hinahanap na kaaway. Ang kwintas ni Mama," sabi nito. Ang boses ay basag. "Ang alaalang iniwan niya sa'yo. Ang tanging bagay na sinabi mong ipapamana natin sa ating mga anak." Eduardo, nawawala. Para may bombang sumabog sa loob ng mansyon. Natigilan ang lahat. Maging ang mga kasambahay na nagtatrabaho sa malayo ay napahinto. Ang kwintas na yon, hindi lang yon alahas. Iyon ang kaluluwa ng kanyang ina. "Ano? Paanong nawala?" "Nasa'yo yon, Helena. Dinala mo." Sabi ni Eduardo. Ramdam ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Oo, at iniingatan ko yon. Inilagay ko sa aking jewelry box. Pero ngayon, wala na. Walang ibang pumasok sa kwarto ko sa bahay. Walang ibang tao doon. At dito lang ako pumupunta." Tumingin si Helena sa direksyon ng kusina kung saan tahimik na nakatayo si Rita na narinig ang lahat. Sumunod ang tingin ni Eduardo. "Eduardo, ayokong mag-isip ng masama sa kahit sino," sabi ni Helena. Lumapit ito at hinawakan ng braso niya
Ang mga mata ay puno ng luha. Pero simula nang dumating siya, siya lang ang bagong tao sa bahay na to. Siya lang ang dayuhan. Hindi makapagsalita si Eduardo. Ang isip niya ay naguguluhan. Si Rita? Ang babaeng nagdala ng amoy ng pandesal sa bahay niya? Ang babaeng may mga matang puno ng kalungkutan? Imposible. Pero ang pag-aakusa ni Helena ay parang lason na unti-unting kumakalat. Tumingin siya kay Rita, naghahanap ng sagot, naghahanap ng pagtanggi, naghahanap ng galit, pero wala. Nakatayo lang si Rita doon, namumutla. Ang mga kamay ay nasa gilid ng kanyang katawan. Nakatingin ito ng diretso sa kanya, pero ang bibig nito ay tikom. Ang pananahimik nito ay nakakabingi. Bakit hindi siya nagsasalita, Eduardo? Tanong ni Helena. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Kung inosente siya, hindi ba dapat ay ipagtanggol niya ang sarili niya? Nakita ni Helena ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Eduardo. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tingnan mo to. Nakuha ko sa security footage sa labas ng kwarto ko sa bahay kagabi. Hindi malinaw, pero tingnan mo. Ipinakita niya ang isang video. Malabo. Madilim. Pero may isang anino ng babae. Ang hubog ng katawan, ang tangkad, ay katulad ng kay Rita. Ilang segundo lang itong naglalakad-lakad sa tapat ng pinto bago nawala sa dilim. Bakit siya naroon? Bulong ni Eduardo sa sarili. Iyan din ang tanong ko, Eduardo. Sagot ni Helena. Ramdam na niya ang kanyang tagumpay. Muling tumingin si Eduardo kay Rita. Ang pag-asa na naramdaman niya kaninang hapon ay unti-unting dinudurog ng lason ng pagdududa. Rita, magsalita ka. Utos niya. Pero ang boses niya ay walang katiyakan. Umiling lang ng bahagya si Rita. Isang halos hindi mapansing galaw. Sa mga mata nito, nakita ni Eduardo ang sakit. Ang pagkabigo. Sumingit si Helena. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Wala na tayong ibang paraan. Kung talagang wala siyang tinatago. Kung malinis ang konsensya niya. Tumingin ito ng diretso kay Eduardo. Ang mga mata ay naghahamon. Pahalughugin natin ang kwarto niya. Kung wala siyang kasalanan, wala siyang dapat ikatakot, hindi ba? Ang mga salita ni Ginang Helena ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na parang isang hatol ng kamatayan. Pahalughugin natin ang kwarto niya. Tumingin ang lahat kay Rita. Hinihintay nila ang kanyang reaksyon. Ang pagtutol, ang pag-iyak, ang pagmamakaawa. Pero wala. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi siya kumibo. Ang tanging gumalaw ay ang bahagyang pag-angat ng kanyang baba. Tiningnan niya si Sir Eduardo. Hindi na naghahanap ng tulong, kundi tila nagpapaalam. Sa katahimikan niyang iyon, naramdaman ni Rita ang dahan-dahang pagguho ng munting pader na sinimulan niyang itayo sa paligid ng kanyang puso. Ang amoy ng pandesal, ang tawa ng mga bata, ang kakaibang kislap sa mga mata ni Sir Eduardo kanina. Lahat ng iyon ay parang mga butil ng buhangin na tinatangay ng isang malakas na alon. Ang alon na yon ay si Ginang Helena. Ano pang hinihintay natin? Sabi ni Helena. Hindi na makapaghintay. Naglakad ito patungo sa pasilyo ng mga katulong na para bang isa siyang general na mangunguna sa isang pagsalakay. Sumunod si Sir Eduardo. Ang mukha ay isang blangkong maskara. Pero ramdam ni Rita ang bigat sa bawat yabag nito. Ang bawat hakbang nito palayo sa kanya ay isang malalim na sugat. Sumunod ang ibang mga kasambahay, mga matang puno ng kuryosidad at awa. Naiwan si Rita sa sala, nakatayo mag-isa. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng sakit. Ito na naman, ang pakiramdam na mag-isa, ang pakiramdam na inabandona. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang naglakad. Sumunod siya sa kakanila, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para harapin ang kanyang kapalaran.
Ang kanyang kwarto ay maliit at simple. Isang kama, isang maliit na aparador, at isang mesang may larawan ng kanyang mag-ama. Iyon lang ang mundo niya. Walang pakundangan na pumasok si Helena at binuksan ang aparador. Inihagis niya ang iilang damit ni Rita sa sahig. Binuksan niya ang mga drawer. Kinalkal niya ang ilalim ng kama. Nakatayo lang si Rita sa may pintuan. Pinapanood ang paglapastangan sa kanyang munting espasyo. Ang bawat damit na inihahagis, ang bawat gamit na kinakalkal, ay parang pagtapak sa kanyang pagkatao. Wala dito, inis na sabi ni Helena. Halos tapos na niyang halughugin ang buong kwarto, pero huminto ito. Tumingin ito sa isang maliit at lumang baul sa paanan ng kama. Ano yan? Mga gamit ko po yan mula sa probinsya, mahinang sagot ni Rita. Lumuhod si Helena at pilit na binuksan ang baul. Sa loob, naroon ang mga damit ng kanyang munting si Ana. Ang kumot nito, ang paborito nitong laruang kuneho, ang mga alaala na tanging yaman niya sa mundo. Ano to? Mga basura, sabi ni Helena. Pero habang kinakalkal niya ang mga gamit, bigla siyang may dinampot. Isang bagay na kumikinang. Aha! Sigaw niya sa tagumpay. Ano ito? Ipinakita niya sa lahat ang isang mumurahing hair clip. Isang makulay na paru-paro. Natigilan si Rita. Ang hair clip na yon, iyon ang suot-suot ni Ana nung araw ng... Nasaan mo to nakita? Tanong ni Eduardo. Ang boses ay garalgal. Nasa loob ng baul niya, pero hindi ba't ito ang kapares ng hair clip na suot ni Lara kahapon? Nakita ko to sa jewelry box ko. Siguro ay nalaglag ito nang kunin niya ang kwintas. Mabilis na pagsisinungaling ni Helena. Lahat ng mga mata ay bumaling kay Rita. Ang ebidensya, bagamat walang katuturan, ay naroon na. Tumingin si Rita kay Sir Eduardo. Isang huling pagkakataon. Umasa siya, kahit katiting, na makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata, na makikita nito ang kabaliwan sa mga mata ni Helena, pero ang nakita niya ay pagkalito, pagod, at pagsuko. Ang isang makapangyarihang CEO, talunan sa harap ng drama ng kanyang dating asawa. Rita? Nagsalita si Sir Eduardo, at sa tunog pa lang ng boses nito, alam na ni Rita ang kasunod. Hindi na ito makatingin ng diretso sa kanya. Pasensya na. Siguro, mas mabuting umalis ka na. Hatol. Hindi na tumulo ang luha ni Rita. Naubos na yata. Tumango lang siya. Tahimik siyang lumuhod. Hindi niya pinansin ang mga damit na nagkalat sa sahig. Maingat niyang inayos pabalik sa baul ang mga gamit ng kanyang anak. Ang bawat tupi ng damit, ang bawat haplos sa laruan ay isang huling pamamaalam. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang luma at gastadong bag, inilagay ang iilang gamit at tumayo. Naglakad siya palabas ng kwarto. Nilagpasan ang mga matang nakatingin sa kanya. Nilagpasan niya si Helena na may ngiti ng tagumpay sa mga labi. At nilagpasan niya si Sir Eduardo na nakatayo na parang isang estatwa. Pagdating niya sa malaking pinto, nagsimulang pumatak ang ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas sa dilim at sa lakas ng ulan. Yaya Rita, wag po kayong umalis. Narinig niya ang sigaw mula sa kanyang likuran. Sina Maya at Lara tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga muka ay basang-basa ng luha. Yumakap sila sa kanyang mga binti, mahigpit. Dito lang po kayo. Yaya, please! Sa unang pagkakataon, naramdaman muli ni Rita ang pagkirot. Hinaplos niya ang buhok ng dalawang bata, ngunit maingat niyang inalis ang kanilang mga kamay. Paalam, bulong niya, hindi para sa mga bata, kundi para sa sarili niya. At naglakad siya palayo, papalubog sa ulan at kadiliman. Iniwan ang isang bahay na puno ng kasinungalingan at ang dalawang pusong unang nagpatibok muli sa kanya. Nawala ang ulan, ngunit ang lamig na dala nito
ay nanatili sa loob ng mansyon. Nanalo si Helena. Naibalik ang kaayusan. Walang nang nagnakaw, walang nang gulo. Ngunit ang katahimikan na bumalot sa bahay ay mas malala pa kaysa sa ingay ng nag-aaway na kambal. Ito ay katahimikan ng isang puntod. Isang maganda, mamahalin. Ngunit walang buhay na puntod. Amoy panlinis na naman ang buong bahay. Nawala na ang amoy ng pandesal. Nawala na ang amoy ng adobo. Nawala na ang amoy ng tahanan. Si Eduardo ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatitig sa mga numero sa kanyang computer screen, pero wala siyang maintindihan. Ang tanging paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ay ang imahe ni Rita na naglalakad palayo sa ilalim ng ulan. Ang paraan ng pag-alis nito sa kamay ng kanyang mga anak. Ang blankong ekspresyon sa mga mata nito. Hindi niya inamin, pero hinanap niya ang galit sa mga matang yon. Ang pagsumbat, pero wala. Ang nakita lang niya ay isang basag na salamin. At sa refleksyon yon, nakita niya ang sarili niyang karuwagan. Kinagabihan, sa hapagkainan, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang desisyon. Ang mahabang mesa ay puno ng masasarap na pagkain na inihanda ng kanyang personal chef. Perpekto ang pagkakaayos, ngunit ang mga upuan ni Maya at Lara ay bakante. "Sir, ayaw po nilang lumabas ng kwarto," sabi ng isang kasambahay, maingat na inilalapag ang pagkain. Kumain si Eduardo mag-isa. Bawat subo ay walang lasa. Bawat tunog ng kanyang kubyertos na tumatama sa plato ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng dining hall. Dito niya nakuha ang gusto niya, katahimikan. Pero hindi niya alam na ganito pala kasakit. Pagkatapos ng hapunan na parang isang parusa, umakyat siya sa taas. Tumayo siya sa tapat ng kwarto ng kambal. Kumatok siya. Walang sagot. "Maya, Lara, anak?" Katahimikan. May biglang isinilid mula sa ilalim ng pinto. Isang piraso ng papel. Nanginginig ang kamay na pinulot ito ni Eduardo. Nakasulat dito sa pambatang sulat kamay, gamit ang isang pulang krayola. "Kinamumuhian ka namin." Napaurong si Eduardo na para bang sinampal. Ang apat na salitang iyon ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw o pagwawala. Hawak ang papel. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Hindi siya pwedeng magkamali. Ginawa niya ang tama. Pinrotektahan naman niya ang kanyang pamilya. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang kontrabida? Bakit kinakain siya ng kanyang konsensya? Binuksan niya muli ang kanyang computer. Hinanap niya ang recording ng security camera mula sa bahay ni Helena. Pinanood niya ito. 1 beses, 2 beses, 3 beses, isang anino, isang babae, malabo. Pero sa 10 panonood, may napansin siyang isang bagay na hindi niya nakita kanina dahil nabulag siya ng galit at pagkalito. Ang anino ay gumalaw ng kakaiba. Ang bawat hakbang ay tila kalkulado, halos parang umaarte. At may isa pang bagay. Si Oreo, ang alaga nilang pusa na palaging nasa labas ng kwarto ni Helena kapag gabi. Naroon ito sa video, isang maliit na tuldok sa sulok ng screen. Si Oreo na laging lumalapit kay Rita para magpalambing. Pero sa video, nang dumaan ang anino, hindi man lang gumalaw ang pusa. Hindi ito tumakbo papalapit. Hindi ito nagpakita ng kahit anong senyales na kilala nito ang dumadaan. Para sa pusa, ang anino ay isang estranghero. Napahawak si Eduardo sa kanyang ulo. Naguguluhan ang isip niya. Posible ba? Posibleng nagkamali siya? Isang malaking pagkakamali. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi rehistrado sa kanyang contacts. Dahil sa pagod, halos hindi na niya ito sasagutin. Ngunit sa huling sandali, pinindot niya ang answer button. "Hello? Si Mr. Eduardo Montero po ba ito?" Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Tila kinakabahan ng ito. "Yes, who is this?" Sir, pasensya na po sa abala."
Ako po ang may-ari ng isang maliit na pawn shop dito sa may kanto. May importante lang po akong sasabihin. Napakunot ang noo ni Eduardo. Isang pawn shop? Paano mo nakuha ang personal number ko? Nasa calling card po na iniwan ng asawa ninyo, sir. Sige nang Helena, pasensya na po talaga sa istorbo. Ayoko po sanang makialam, pero hindi po ako mapakali. Biglang naging alerto si Eduardo. Tungkol saan ito? Huminga ng malalim ang lalaki sa kabilang linya. Sir, kasi po, ilang linggo na pong pabalik-balik dito sa shop si Ginang Helena. Marami na po siyang naisangla na alahas, mga relo, hikaw. Pero kaninang umaga po, may dinala siyang isang napaka-espesyal na kwintas. Nagsimulang bumililis ang tibok ng puso ni Eduardo. Antigo po siya, sir. Pagpapatuloy ng lalaki. May malaking diamante sa gitna. Pamilyar po kasi, sir. Nakita ko na po yata sa isang feature sa magazine tungkol sa pamilya ninyo noon. Ang kwintas daw po ng yumaong ina ninyo. Ang hangin ay tila nawala sa loob ng opisina. Nanlamig ang mga kamay ni Eduardo. Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit ako tumawag, sir. Sabi ng lalaki. Ang boses ay mas bumaba pa. Ang totoo po, bumalik siya kanina lang. Mga 1 oras po ang nakalipas. Nagmamadali. Sinubukan niyang ibenta ng tuluyan. Hindi na isangla, sir. Benta na po. Isangla. Benta. Ang mga salita ay parang mga martilyong pumupukpok sa isipan ni Eduardo. Ang kwintas na sinabi ni Helena na ninakaw. Ilang linggo na pong pabalik-balik dito si Ginang Helena. Sinubukan niyang ibenta ng tuluyan. Nagmamadali. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Helena na umiiyak. Ang malabong video. Ang kakaibang galaw ng anino. Ang hindi pag-react ng pusa. Ang pananahimik ni Rita. Ang pananahimik ni Rita na hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Sir? Sir, andyan pa po ba kayo? Hindi kaagad nakasagot si Eduardo. Tila nalunod siya sa isang dagat ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Nasaan? Nasaan ang kwintas ngayon? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi na niya makilala. Nasa akin pa po, sir. Hindi ko po tinanggap ang alok niya. Napakababa po ng presyo na gusto niya. Halatang gipit na gipit. Naramdaman ko pong may mali. Ginapapikit si Eduardo. Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa sulat ng kanyang mga anak ay napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Isang galit na nakatutok hindi kay Helena, kundi sa sarili niya. Pinaniwalaan niya ito. Nahulog siya sa patibong. Siya si Eduardo Montero, na kilala sa kanyang talas ng isip sa negosyo, ay naging isang bulag na tanga sa sarili niyang pamamahay. At sa kanyang katangahan, sinira niya ang isang inosenteng tao. Huwag mong ibibigay kahit kanino ang kwintas na yan. Huwag kang magsasabi kahit kanino na tumawag ka sa akin. Naintindihan mo? Utos ni Eduardo. Ang boses ay biglang naging matigas at puno ng awtoridad. Pupunta ako dyan bukas. Opo, sir. Masusunod po. Ibinaba ni Eduardo ang telepono. Hindi niya ito inilapag. Dahan-dahan niyang ibinagsak ito sa kanyang mesa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa kadiliman ng gabi. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero sa loob, isang bagyo ang nagwawala. Nakamali siya. Isang karumaldumal na pagkakamali. At ngayon, kailangan niyang itama iyon. Kahit anong mangyari. Hindi nakatulog si Eduardo ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng kanyang malambot na kama ay tila may mga tinik. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala lang ng iisang imahe. Si Rita, basang-basa sa ulan. Ang mukha ay walang emosyon. Habang ang kanyang mga anak ay humahagulgol sa likuran nito. Ang tawag mula sa may-ari ng pawn shop ay hindi lang isang revelasyon. Ito ay isang sentensya. Isang hatol
sa kanyang sariling katangahan. Bago pa man sumikat ang araw, nakabihis na siya. Hindi ang kanyang karaniwang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Walang kape, walang almusal. Isang malamig na determinasyon lang ang laman ng kanyang sikmura. Ang pawn shop ay isang maliit na pwesto na nakasiksik sa pagitan ng isang karinderya at isang laundry shop. Ang eksaktong kabaligtaran ng mundo ni Eduardo. Puno ng alikabok ang mga estante at amoy luma ang hangin sa loob. Ang may-ari, isang payat na lalaki na may makapal na salamin, ay halatang kinakabahan nang makita siyang pumasok. "Mr. Montero, sir. Magandang umaga po." Bati nito. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. "Nasaan ito?" Diretsong tanong ni Eduardo. Nanginginig ang kamay na kinuha ng lalaki ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang mesa. Maingat niya itong binuksan. At naroon ito. Ang kwintas ng kanyang ina. Ang mga diamante ay kumikinang kahit sa madilim na ilaw ng pawn shop. Para itong isang nahulog na bituin sa maling lugar. Kinuha ito ni Eduardo. Malamig ang metal sa kanyang palad. Ang bigat nito ay parang bigat ng kanyang pagsisisi. Ito nga, bulong niya. "Sir, hindi lang po yan," sabi ng may-ari. Kumuha ng isang logbook. Ito po ang listahan ng mga naunang naisangla ni Ginang Helena. Sa loob lang po ng 2 buwan. Tiningnan ni Eduardo ang listahan. Isang Rolex watch na regalo niya kay Helena. Mga hikaw na Bulgari. Isang tennis bracelet. Ang halaga ng mga ito ay sapat na para bumili ng isang bahay. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga panahong palagi siyang hinihinga ni Helena ng pera para sa mga investment at charity events. Isang malinaw na larawan ang nabuo sa isipan ni Eduardo. Isang larawan ng desperasyon at panloloko. Si Helena ay hindi lang maluho. Siya ay lubog sa utang. At ang kwintas ang kanyang huling baraha. "Salamat sa iyong katapatan," sabi ni Eduardo sa lalaki. Naglabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Para sa abala. "Naku sir, hindi na po kailangan. Tanggapin mo na," mariing sabi ni Eduardo. Binalik niya ang kwintas sa kahon at umalis ng walang lingon. Pagpasok niya sa kanyang kotse, doon lang niya naramdaman ang buong bigat ng katotohanan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang lahat ay isang palabas. Ang mga luha ni Helena, ang pekeng video, ang itinanim na hair clip. Lahat ay isang desperadong plano ng isang babaeng nasa bingit ng pagbagsak para pagtakpan ang sarili nitong kasalanan at para sirain ang isang taong nakita niyang banta. At siya, isinayaw niya ang sayaw ni Helena. Pinaniwalaan niya ang bawat linya. Hinusgahan niya si Rita ng walang kalaban-laban. "Paano ako naging ganito katanga?" tanong niya sa kawalan. Ang imahe ni Rita ay muling bumalik. Ang tahimik nitong dignidad habang nilalapastangan ang kanyang mga gamit. Ang sakit sa mga mata nito nang talikuran niya ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang tawag lang ang kailangan niyang gawin. "Ricardo? This is Eduardo." "Sir, good morning. What can I do for you?" Sagot ng kanyang abogado sa kabilang linya. "Kailangan ko ng tulong mo. Imbestigahan mo ang lahat ng financial activities ni Helena sa nakalipas na 5 taon. Bank accounts, credit cards, loans. Gusto kong malaman ang lahat. Huwag kang magtitira ng kahit isang bato na hindi nakataob." "Masusunod, sir. May problema po ba?" "Mayroon," sagot ni Eduardo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "At aayusin ko ito." Ibinaba niya ang tawag. Alam niyang kailangan niyang hintayin ang report ng abogado para sa mga legal na hakbang. Pero may isang bagay siyang kailangang gawin ngayon. Isang bagay na hindi na makapaghihintay. Nag-utos siya sa kanyang tauhan na hanapin ang kasalukuyang tirahan ni Rita Suarez. Makalipas ang 1 oras, mayroon na siyang address.
Isang lugar na malayo sa mga mansyon ng Morumbi. Isang masikip at maingay na lugar kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit at ang mga eskinita ay makitid. Ipinark niya ang kanyang kotse sa di kalayuan at naglakad. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya, sa kanyang mamahaling damit, sa kanyang pagiging dayuhan, sa kanilang mundo. At doon, sa isang maliit na tindahan sa kanto, nakita niya siya. Nakita niya si Rita. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkong kahoy. Sa harap niya ay isang batang kalye, marungis at payat. Hawak ni Rita ang isang piraso ng tinapay. Hinati niya ito sa dalawa. Ang mas malaking piraso ay ibinigay niya sa bata. Ngumiti si Rita sa bata. Isang mahinahon, halos pagod na ngangiti. Ngunit nang tumingin ito sa malayo, nakita ni Eduardo ang kanyang mga mata. Ang dating lungkot sa mga yon ay napalitan ng isang bagay na mas masakit. Kawalan. Wala ng kislap. Wala ng buhay. Tila isang kandilang pinatay ng isang malakas na ihip ng hangin. Napatayo si Eduardo sa kanyang kinatatayuan. Tila isang sibat ang tumusok sa kanyang puso. Ito ang ginawa niya. Inabot ng 2 araw bago makuha ni Eduardo ang lahat ng impormasyong kailangan niya. 2 araw ng pagpaplano, 2 araw ng pagtitimpi sa nag-aalab na galit sa loob niya. Sa loob ng 2 araw na yon, ang mansyon ay nanatiling isang mausoleo. Ang kambal ay lumalabas lang ng kanilang kwarto para kumain, pero hindi sila nagsasalita. Tumatagos ang kanilang mga tingin sa kanya, na para bang isa siyang multo. Sa 3 araw, handa na siya. Tinawagan niya si Helena. Helena, pumunta ka sa bahay mamayang hapon. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Sabi niya, pinanatiling kalmado at neutral ang kanyang boses. Oh? Finally! Naisip mo rin na ako pa rin ang ina nila. Narinig niyang sagot nito. May himig ng pananagumpay. Sige, I'll be there. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang abogado. Ricardo, mamayang 3:00, dito sa bahay. Eksaktong 3:00 ng hapon, dumating si Helena, suot ang isa sa kanyang pinakamamahaling damit, handa para sa isang negosasyon. Ngunit pagpasok niya sa sala, natigilan siya. Nakaupo si Eduardo sa isang silya, kalmado na parang isang hari sa kanyang trono. Sa tabi nito ay si Ricardo, ang kanyang abogado, na may hawak na isang makapal na folder. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Helena. Anong ibig sabihin nito, Eduardo? Bakit nandito ang abogado mo? Hindi sumagot si Eduardo. Itinuro lang nito ang silya sa tapat niya. Maupo ka, Helena. Walang magawa, umupo si Helena. Ang kanyang postura ay biglang naging depensibo. May ipapakita ako sa'yo, sabi ni Eduardo. Ang boses ay mababa at walang emosyon. Inilapag niya sa mesang salamin sa kanilang pagitan ang isang maliit na kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang kwintas ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Napalitan ng pamumutla na kasing puti ng perlas sa kwintas. Sa saan mo yan nakuha? Nauutal niyang tanong. Ibig sabihin, nahuli niyo na ang babaeng yon? Nakulong na ba siya? Tumingin si Eduardo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Helena ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Isang nakakapanlamig na galit. Pamilyar ba sa iyo ang lugar na to, Helena? Tanong ni Eduardo. Inilapag ang isang litrato sa tabi ng kahon. Litrato yon ng isang pawn shop. Hindi nakasagot si Helena. Binuksan ni Ricardo ang folder. Ginang Montero, ayon sa aming investigasyon, sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, nagkaroon ka ng cash advances na umaabot sa 5 milyong piso mula sa iyong mga credit card. Mayroon ka ring mga personal na utang sa 3 magkakaibang tao na may kabuuang halaga na 10 milyon. At ayon sa records ng kasino, ang talo mo sa baccarat sa loob ng 1 taon ay
Hindi na kailangang tapusin ni Ricardo. Mga kasinungalingan. Sigaw ni Helena, biglang tumayo. Gawa-gawa niyo lang yan. Sinisiraan mo ako, Eduardo, dahil sa babaeng yon. Babaeng walang ginawa kundi ang bigyan ng init ang bahay na ito? Sagot ni Eduardo. Tumayo na rin siya. Ang kalmadong maskara ay unti-unting nababasag. Ang babaeng nagpakain sa mga anak mo noong mga panahong mas importante pa sa'yo ang mga social event mo. Ang babaeng hinusgahan natin, hinusgahan ko, nang walang kalaban-laban. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Inilabas ni Eduardo ang kanyang cellphone at nagplay ng isang voice recording, ang boses ng may-ari ng pawn shop. Sinubukan niyang ibenta ng tuluyan, halatang gipit na gipit. Sa bawat salita, mas lalong namumutla si Helena. Napaurong siya. Paano mo nagawa, Helena? Tanong ni Eduardo. Ang boses ay puno ng pait. Ang kwintas ni Mama. Ang tanging alaala na iniwan niya sa akin. Ginawa mo itong kasangkapan sa iyong maduming laro. Doon na sumabog si Helena. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Ang natira ay isang halimaw na nasukol. Oo, ako nga. Ako ang nagsangla niyan. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong bahay. At ano ngayon? Kasalanan ko ba? Kasalanan mo to, Eduardo. Hindi mo ibinibigay ang dapat para sa akin. Palagi kang kulang. At ikaw, lumingon siya sa abogado, huwag kang makialam dito. Sa galit, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at itinulak ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Ang babasaging vase ay bumagsak sa sahig at nabasag. Ang tunog ay kasing tinis ng kanyang sigaw. Ginawa ko ang lahat para mapanatili ang pangalang Monteiro para sa mga anak natin. At ikaw? Handa kang itapon ang lahat ng yon para sa isang hamak na katulong? Isang basahan na pinulot mo lang kung saan. Sa gitna ng kanyang pagwawala, hindi niya namalayan ang dalawang maliliit na anino na nakatayo sa may hagdanan. Sina Maya at Lara. Narinig nila ang lahat. Natigilan si Helena nang makita niya ang kanyang mga anak. Ang mga mukha nito ay puno ng takot at pagkalito. Mama? Nanginginig na tanong ni Lara. Pero si Maya na palaging mas matapang ay tumingin ng diretso sa ina. Ang tingin nito ay hindi na ang tingin ng isang anak, kundi ang tingin ng isang estranghero. Sinungaling ka, sabi ni Maya. Ang bawat salita ay matalim. Sinaktan mo si Yaya Rita, sinaktan mo kami. Tumingin ito kay Eduardo, pagkatapos ay bumalik kay Helena. Ayoko na sayo. Ayoko nang makita ka. Iyon ang huling salita. Hinila ni Maya ang kamay ng kanyang kapatid at tumakbo sila pabalik sa kanilang silid. Isinarado ang pinto ng malakas. Naiwang nakatayo si Helena sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga basag na bubog ng kanyang mga kasinungalingan. Sa wakas, natalo na siya. At ang tumalo sa kanya ay hindi si Eduardo, kundi ang katotohanan na narinig mula sa bibig ng sarili niyang anak. Pagkatapos ng bagyo, dumating ang isang nakabibinging katahimikan. Umalis si Helena nang walang imik. Ang dating reyna na ngayon ay isang talunang sundalo. Naiwan si Eduardo sa salang puno ng mga basag na bubog na sumisimbolo sa basag niyang pamilya. Alam niyang ito pa lang ang simula. Marami pa siyang kailangang ayusin. Ang legal na proseso laban kay Helena. Ang pagpapagaling sa sugat ng kanyang mga anak. Pero may isang bagay na hindi na makapaghintay. Ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Ang eskinita, kung saan nakatira si Rita, ay masikip pa rin at maingay. Pero ngayon, sa paningin ni Eduardo, hindi na ito mukhang dayuhan. Nakikita niya na ngayon ang buhay sa likod ng kahirapan. Ang mga batang naglalaro, ang mga inang nagtsitsismisan, ang amoy ng nilulutong pagkain. Nakatayo siya sa tapat ng isang maliit at may kalumaang pinto. Ito ang address na ibinigay sa kanya.
Huminga siya ng malalim. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa noong haharapin niya ang pinakamalaking business deal ng kanyang buhay. Kumatok siya 3 beses. Bumukas ang pinto at naroon si Rita. Mas payat ito kaysa dati. Ang dating lungkot sa mga mata nito ay mas lumalim pa, na para bang isang balon na walang katapusan. Nang makita siya nito, walang bahid ng gulat sa mukha nito. Tila pagod na itong magulat pa sa kahit ano. "Sir Eduardo," sabi nito. Ang boses ay mahina at walang kulay. "Rita," sagot niya. Ang dami niyang gustong sabihin. Ang dami niyang inensayong mga salita sa kanyang isipan. Pero ngayon, sa harap niya, lahat ng iyon ay nawala. "Rita, ako." Nagsimula siya. Pero ang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na tama. Yumuko siya. Hindi isang bahagyang tango. Isang malalim na pagyuko. Ang pagyuko ng isang taong buong pusong nagsisisi. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay basag. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Naging duwag ako. Naging bulag ako. At dahil sa akin, nasaktan ka. Itinaas niya ang kanyang paningin. "Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik bilang kasambahay. Naparito ako bilang isang lalaki na humihingi ng tawad." POV. Rita. Ang bawat salita ni Sir Eduardo ay parang mga patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Nakinig lang si Rita. Ang puso niya ay tila isang bato na matagal nang hindi tinatablan ng kahit anong emosyon. Maraming beses na niyang pinangarap ang sandaling ito, na darating ito at hihingi ng tawad. Pero sa panaginip niya, galit siya. Sumisigaw siya. Pero ngayon, sa totoong buhay, wala siyang maramdaman kundi isang malawak na kapaguran. "Nalaman ko na ang lahat, Rita," pagpapatuloy nito. "Tungkol sa kwintas, tungkol sa mga kasinungalingan ni Helena." Hindi pa rin kumibo si Rita. Nakita ni Eduardo ang kawalan sa mga mata nito. Alam niyang hindi sapat ang simpleng sorry. "Alam kong hindi sapat ang mga salita ko," sabi nito. "Pero sana maniwala ka sa akin. Mula noong umalis ka, ang bahay ay naging isang malamig na kahon lang ulit. Walang buhay, walang kaluluwa. Ang mga anak ko, hinahanap-hanap kanila araw-araw. Hinahanap-hanap siya ng mga bata." Ang mga salitang iyon ang unang nakagawa ng isang maliit na bitak sa batong bumabalot sa kanyang puso. "Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang ginawa ko," sabi ni Eduardo. Humakbang ito palapit. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Ang hinihiling ko ay isang pagkakataon para itama ang lahat. Hindi para sa akin kundi para kina Maya at Lara. Kailangan kanila, Rita. At napahinto ito. At kailangan din kita." POV, Eduardo and Rita. Ang huling mga salitang yon ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Hindi sinabi bilang isang amo sa isang empleyado. Sinabi iyon ng isang lalaking pagod na sa pag-iisa. Tumingin si Rita sa mga mata ni Eduardo. Sa unang pagkakataon, hindi ang CEO ng Montero Corp ang nakita niya, kundi isang ama na nasasaktan, isang lalaking naliligaw, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rita. Ang unang luha sa loob ng maraming araw. Ilang buwan ang lumipas, ang amoy ng pandesal ay muling pumuno sa mansyon ng mga Montero. Pero ngayon, iba na ang eksena sa kusina. 4 na tao ang naroon. Si Rita, na nakasuot ng isang simpleng bestida, hindi na uniforme, sina Maya at Lara na masayang nagmamasa ng harina. At si Eduardo, nakasuot ito ng apron at may harina sa dulo ng kanyang ilong. Sinusubukan niyang gumawa ng sarili niyang pandesal, pero ang resulta ay isang walang hugis na masa. "Hindi ganyan, Dad," tawang sabi ni Lara. "Ang pangit ng gawa mo.
Segunda ni Maya, pero pareho silang tumatawa. Ngumiti si Eduardo. Isang tunay at magaan na ngiti. Ang tunog ng tawanan ng kanyang mga anak, ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Lumingon siya kay Rita, na tahimik na pinapanood sila. Ang mga mata nito ay puno na muli ng liwanag. Lumapit siya dito. May dumi ka sa muka, sabi niya. Bago pa man makagalaw si Rita, dahan-dahan niyang pinahid ang konting harina sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, walang amo at walang dating kasambahay. 2 taong sinira ng buhay, pero pinagtagpo para buuin muli ang isa't isa. Ang bahay ay hindi na isang malamig na mansyon. Ito na ay isang tahanan. Isang tahanan na hindi na nangangailangan ng pagkukumpuni sa labas. Dahil ang pinakamahalaga, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, ay buo na.